Napuyat po ako kagabi sa Title Tuesday, pero ang aga ko pa rin nagising kasi excited akong tingnan yung nangyayaring bakbakan between Grandmaster Wasiso at Sam Shaklan sa ginaganap po na US Chess Championship 2025. Sobrang gulo kasi at agresibo yung opening na pinili ni Wesley. Hindi ko lang ito natapos kasi medyo late na talaga eh. Anyway, ano bang nangyari? Puti po si Wesley. E4 po yung tinira at sinagot iyan ni Sam ng C6 o yung tinatawag nilang karokan. Nag D4, D5 tapos ang pinili ni Wesley advance line na kung saan pag tinutulak mo lumalabas yung bishop eh. Yan talaga yung idea ng karokan kaya nagsi C6, nag D5 para ilabas yung bishop at maging aktibo bago po siya mag E6. Pero dito pa lang no, simula pa lang ng laban, Wesley tinira niya po yung tal variation na kung saan nag-AH4 agad. Anong intention? Kasi nga gusto mag-E6, kukulungin niya po yung bishop. Ayan o, kukulungin niya yan. Kaya ang ginagawa niyang kadalasan nag-H5 muna. Pagka H5, eto si Wesley, boom! Pinasabog agad yung gitna. Nag-C4 at saka nag-E6 na. And after E6, nag-develop lang ng kabayo. Kinapture naman ni Sam yung pawn. Usually talaga kinakapture yan at binabawi. Ang reason po bakit po kinapture para ma-weaken at maging backward yung pawn sa may D4. Anyway, nag-knight D7 and then nag-knight to E2. Tamang develop lang si Wesley, sinagot po ng bishop to E7, hitting the pawn on H4 na dinipensahan lang ng G3, nag-knight to H6. Aba, tingnan nyo, oras ng dalawa, tumaas pa. Ibig sabihin, preparado, ito po ay linya. Pagka knight H6, nag-bishop to F4, develop si Wesley, nag-queen to B6, na sinagot naman ng castling lang ni Wes. Ngayon, magtataka po kayo dito ng konti. Bakit po binigay yung pawn na hindi kinapture yan ni Same? Ano po ang mangyayari pag kinapture yan? Well, unang tingin, kala mo tagilid agad-agad dahil sa tiradang ganito, di ba? Pero iba ngayon ang sitwasyon, may bishop pa eh. Kaya ang gagawin po dyan ng white, pag kinapture mo, magbi-bishop to D3. Yes. At ang pinaka-tema, of course, magro-rook B1 and then mahihit yung pawn. Kung sakali man, capturein mo muna, takes, tapos saka ka tumakbo para hindi mahit yung pawn, okay pa rin po ito sa side po ng white. Kasi pagka rook B1, persado po ito, titirahan mo lang ng rook F to C1 and the engine is saying, lamang pa daw dito si Wes. Ang pinakatema po ng rook C1, tatalon dito, nakapin kasi madadali doon. Pag naman po ikaw ay umiwas or dumipensa ng A6 na ganito, capture mo daw muna yung kabayo eh. Tapos pagka takes knight to E4, yes, one pawn down ang puti, pero ipit naman po ang itim sa gitna. Kung titingnan nyo, hindi makakasling dito kasi may malakas na pressure na binibigay. Mamaya magtatalon po yung kabayo. Ito po, kung san-san iikot yan eh. Oh, pwedeng ganito nga eh, tapos tulak, tapos capture kasi nga may ganun. Oh, marami pong magandang talon yung kabayo. Weak po itong square na to. Or later on, pwede dito, 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 dito. Ayun, nakarating sa may D6. Butas eh. Anyway, hindi naman po tinakes ni Sam Shaklan yung B7 or B2. Dahil nga sa ganung idea, siya po ay nag-castling. At yung castling, mabilis pa rin po tinira. Linya yan na sinagot ni Wesley ng A3 lang. Ayun. Medyo nag-isip ng konti si Wasiso dito. Pero ito po ay linya pa rin. At dito, sa parting ito, si Sam Shaklan, abay, nasupresa po ako. Bakit? Kasi kung titingnan nyo, sobrang bilis tumira ni Sam. At yes, linya po ang kanyang ginagawa. Halatado naman na alam niya to. Abay, nag-isip po siya dito ng napakatagal bigla. At ang tinira po before ay rook G8, which is the engine number 1 move. Hindi po sinunod ni Sam. Siya po ay tumira ng king to B8. Oh, na hindi daw ganun kaganda. At ito pong si Wesley, nasupresa sa king B8 din. Kasi preparado din si Wesley, mabilis din tumira. Definitely alam niya to, inaral niya to. Kaso bago yan Abay na isip din po ng medyo may katagalan ng konti si Wesley at siya po ay tumira ng pinaka-normal na tira dito which is B4 lang, magtulak na pananampon pero gumamit po siya dyan ng 4 na minuto. Pagka B4, tinirahan ni Sam ng another, hindi ko maintindihan na tira,
king to a8 lang. Dalawang beses kining mo ba ni Sam si Wesley? So siguro po ang dahilan niya, no, eto na lang, bakit niya po kining mo ban, baka umiiwas siya sa mga posibleng sacrifice na ganon. Or mamaya naman siguro, baka din pag nakuha yung file, ayaw niyang nakabala na dyan yung hari, kaya ginedli niya. Kaso, medyo hindi tama daw po yan dahil nagkaroon agad si Wesley ng immediate attack B5. Ayun, no? Ano ba tamang tira? Balik natin na. Ang tamang tira daw po is Rook D to G8. Abay, close to equal pa rin. So, ang pinaka gustong mangyari po dito, sige, bumomba ka. Pero bobombahin din kita dito. At least ka-counterplay. Pero hindi nga po counterplay. Ang ginawa is nag-king move na tinulakan ng ganon. Ayun na. At pagkatulak ng B5, tumalon yung Yoka Baby na sinagot lang po ng A4. Hindi pinapansin ni Wesley. Kasi wala naman pong binibigay ng pressure pa yan eh. Anyway, pagkatira po ng A4, ang intention dyan, ayan, talagang babaragin na yung king side. Siya po ay nag-queen A5, number 1 engine move to stop the pawn from pushing. So, pagkatira po niyan, ano bang tema niyan? Na-realize ko lang po, ano, ang idea po nito pala is magna-knight takes to E5. Ayun, no? Kaso hindi niya magawa. Ibalik ko lang po, ano. Example, mag-knight takes to E5 ka. May A5. Hindi niya magawa yan dahil sa ganyang atake. Tapos pagpunta mo dito, may B6. So, talagang mabubukas yung queen side ni Sam Shaklan. Kaya ibalik po natin doon. Kaya hinarangan niya muna. Ayun. So, huli ko nang napansin eh. Ito pala yung threat. Anyway, pagka queen to A5, tumira po si Wesley ng pawn takes, of course, na binawi po. And then, since may threat na nga po na knight takes to E5, Wesley nag-queen to C1 lang. Ayan. Commending lang. Excellent move. Ayan. Para wala po yung threat doon. Anyway, nag-rook naman po sa B8. Ito pong si Sam Shaklan na sinagot ng rook to D1 lang. Inactivate po yung kanyang tore. I'm not sure kung may gusto pong itulak yan. Capture, takes, capture, check. Ayan, no? Baka may ganun. Kaya dinipensahan. Anyway, nag-rook to D8 naman itong si Sam na sinagot ni Wesley ng atras lang bishop baby. Bakit po siya umatras lang baby? Para mamaya pagkagalaw nito, sapul siya baby. Yung kanyang weak na C6 pawn. Ayan, ang ginawa po, nag-knight to B6. Ayun, mali. Question mark daw. Ibalik lang po natin, no? Ano ba pinapatira? Ang pinapatira is rook to B4. Wow, Once na gumalaw ito, anong gagawin? Kakainin ito? May pressure doon. Baka magdodoble lang. Pero yan po ang number 1 engine move eh. Pero ang ginawa is knight B6 na sinagot ni Wesley ng bishop to G5, number 1 engine move. He wants to get rid of that bishop kasi medyo malakas. Kaya nga po, pinalit lang. Ito naman kasi bad bishop ito. Pero sabi ni Sam, ba't ko ipapalit yan? Nag F6 lang po siya na kinapture ni Wesley. Binawi po ng kabayo. Gulat ako doon. Akala ko yung babawi, pero kabayo umatras. Tingin ko, feel niya walang masyadong ginagawa dito. Wala na kasi yung threat sa knight takes E5. Dito na lang ako. Suporta dito, pwedeng makatalon dito. Mas siguro, mas inintindi niya yung tira na yan. Anyway, pagka knight F6, nag-knight to F4 si Wesley, hitting the pawn on E6 na tinulakan. At pagkatulak, hindi po basta-basta matakes, no? Kasi pagka takes, may queen takes, or even capture muna dito, mapipilitan ka na mag-knight takes. Anong nangyayari? Hindi niya po tinakes eh. It turns out, ang capture po ay hindi ganun kaganda dahil nga po sa rook takes nabitin. Pakita natin. Rook takes to D1, knight takes D1, may threat ka dito. Ay, naku po, hindi ko nakita yung check sa ilalim. Ayun, magkakaroon ng counterplay. Masakit as may ganun, no? Anyway, balik po natin. Wesley kasi ang tinira niya is nag-knight to E6. Medyo nagtataka kasi ako dyan. Kala ko pasadong kainin. Sa kadahilanan na pagka-takes po kasi dyan, bishop takes E6, libre po yung pawn eh. Binigay. Sinadya pala yan. So pagka rook takes D4, E takes D4, lahat po yan ay talagang plinano ni Wesley. One pawn down siya. Pero pagkatira niya ng knight lang po sa may E2, sabi ng engine, white
is clearly better. Baka nga winning na. Ano bang meron? May threat po siya dito sa D4. May threat din po siya sa C6. Medyo may kaguluhan. Kaya nga po pagdating sa oras ay medyo nahihirapan si Wesley. Nag-iisip siya na matagal. Magulo yung laban pero lamang siya. 15 minutes na lang si Wesley. 31 minutes. Ito pong si Sam Shaklan. Tumira po ng Queen C5. Talagang tinatime attack lang ata siya. Pagka Queen C5, sinagot lang ni Wesley ng A5. Excellent move mga sir. So, subukan mong kainin yung aking Reyna, ipalit mo. Pero kakainin ko lang yan once the knight moves away. May capture dito. Grabe yung pair of bishops ni Wesley. Yung kabayo may pressure doon. Yung kabayo pwedeng tumalon doon. Ang daming mangyayari. Kaya nga po hindi tinakes yung Reyna. Nag-knight to D5 lang na sinagot ni Wesley ng knight to D4. Excellent or brilliant sacrifice. Woo! Subukan mong tikman, sir. Pag kinapture mo kahit libre yan, may check na ganun. Pag humarang ka, pwede kang tirahan na ganun. May pin. Pag dumipensa ka pa, kung meron mong pandepensa, may H6 or A6 pa. Nakapin ka nga kasi. Kaya nga po ang ginawa niyan is nag-knight to C3. Abay, interesting. Ang pinaka-tema niya, pwede niya na pong i-takes ito. Yun yung gagawin. Dinipensahan lang ni Wesley ng bishop to E3 or ano bang ginagawa ng bishop to E3 na yan? May gusto lang pong depensahan yung kabayo para hindi makacheck. Ngayon, ang tanong, coach, di ba parang may tactics na pwedeng kainin ito tapos check dito? Pwede. Pero pag ginawa mo yun, hindi kasi ginawa yun. Ito kasi mangyayari. Pag ginawa mo, capture, check, king move, or siguro sa G2, capture ka dito, takes. And this type of endgame is definitely better for Wesley. Yes, equal nampon, pero grabe yung pair of bishops. May weakness pa dito. Yung king hindi din safe. Kaya hindi po ginawa yan. Ang ginawa ni Sam ay nag-rook lang po doon sa may D8. Kakainin talaga yung kabayo ngayon na tinirahan lang ng queen to F1 na medyo nakakapagtaka na naman. Bakit? Coach, binibigay ito eh. Ayun o. Ano mangyayari pag tinex? Pag tinex mo pala yan, titirahan ka lang ng uma at ikabungbong queen to A6 with the threat of mate. Hindi po pwedeng bumalik ka kasi nakapin ka na. Yun pala yun. Which is player din si West. Ibalik natin. Hindi kinapture yan ni Sam. Ang ginawa niya po ay nag-knight F2 D5. Gusto niyan targetin yung bishop na sinagot ni Wesley ng bishop takes D5. Binawi po ng Reyna na yun na nga nagkamali na pala doon. Ibalik ko lang po ano. Anyway, kahit itira niya po yung best mo which is knight takes D5, tagilid pa din daw yan. Titirahan ka pa rin ng mga queen A6. O mga ganun pa rin. May threat dito, rook C1. Lamang pa rin daw. Anyway, ang ginawa po is balik natin doon. Kinapture ng Reyna na sinagot ng Queen A6 pa rin, tuloy ang atake, nag-bishop to C5 na sinagot lang ng knight takes to C6. Abay, medyo nakakapagtaka yun. Pwede pa ba depensahan? Pwede. Walang depensa, no? Walang depensa. Pwede mong itulak, pero may check po ata dito eh. Tapos capture na ganun, mawawan po doon kang malinis. Losing pa rin yun. Kaya po ang ginawa is nag-bishop to C5 na lang, panggulo. Kaso knight takes C6 lang. Ito pong si Wesley with 8 minutes on the clock. Bishop takes E3. Abay, sumabay, sumunod sa akin takdang panahon. Nakipagsabayan lang. Kinapture lang po yung tore. Quality up si Wesley. Ang mangyayari po, pag kinapture mo to, capture dito, quality up. That's already winning. Kaya ang ginawa po niyan, kinapture muna. Yung pawn na syempre tinakes, pagka-takes, nag-check, tumakbo. Pagkatakbo, chumek na naman. Ayaw tigilan ng check ka. Tumakbo ulit. Chumek na naman. Tumakbo ulit. At nag-resign na lang dito. Wala nang magawsi. Bakit? Pag kinapture mo to, may check dun. Kain dito. Grabe, santuril lamang. Oh. Ano gagawin mo ngayon? Oh, yung check po dito, last check mo na yan. Kasi pagka-check mo dyan, King H3, check ka dito, haharangan. Hindi pala last check mo, last two. Oh, pagkaharang, laan eh. No? Actually, pwede din pala rin iharang. Pero yan na lang light. Oh, one rook up na. Wala nang kasunod. At dahil doon, naparesign sa Sam Shaklan, alam niyo kung anong standing? Tingnan po natin ang standing ng event. Boom!
solo lead na si Grandmaster Wesley So pagkatapos ng manalo ng 2 sunod. At si Favi at Lebon, ayan, nakabuntot sa kanya with 2 points. Sam Shaklan 1.5 with together with Gregory Oparin, Sam Sabian, dami po, pati si Niman, no? 1.5, puro tabla lang si Niman, Abi Manumis as well. Ayan po ang nangyayari, yan po ang standing sa kasalukuyan. Abay, maganda po ang simula ni Wesley, no? Sino po ang makakalaban niya sa susunod na round? Ito po, pakita din natin. Ayan po ang pairing sa susunod na round. Si Fabi, Sam Sabian, Lebon Works, Abi Manu. Wow! Kalaban niya po ang youngest Grandmaster ever na nagpapakitang gilas ngayon. Ang ganda ng laro ni Abi Manu sa FIDE Grand Prix, di ba? FIDE Swiss pala. FIDE Grand Swiss. Hindi pala Grand Prix yun. Oo. Basta, maganda yung laro ng batang yan. Youngest ever Grandmaster at the age of 12. Tingnan natin kung kaya niya nang sumabay kay Wesley So. Sana magtuloy-tuloy ang panalo ni Wes. Muli ito po yung coach, Pinamaster Daniel Causo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. God bless. That little mouse, 'cause I'm an albatross.